Isa pong mapagpalang umaga sa atin pong lahat. Good morning po sa ating pong lahat ng mga kapatid, mga panauhin, sa atin pong mga seniors na nasa ibaba at ganun din po mamaya sa mga manonood po sa atin pong YouTube channel po. Bago po tayo magpatuloy sa pakikinig ng mensahe ng Panginoon, nanyahan ko po tayong lahat na muli po ay manalangin. Aming dakilang Diyos, narito muli kami sa inyong harapan, nagpapakumbaba, Panginoon, napupuno ng papuri at pasasalamat sa inyong kabutihan, sa inyong kadakilaan. Salamat sa mga awitin, Panginoong Diyos, na nagbabalik sa aming mga alaala ng inyong kadakilaan, ng inyong kabutihan, ng inyong katapatan, at ng inyong kagandahang loob. Nawa ang mga awitan po namin ay naghatid ng kaluguran at karangalan sa inyong pangalan. Nawa ang mga pusong naghandog ng mga awiting ito ay tama at nararapat sa inyong harapan. Ganon din, Panginoon, ngayon naman ay puspusin kami ng inyong banal na spirito at magliwanag sa aming mga puso at kalooban ang mensahe na nagmumula sa inyong mga salita. Patuloy na mangusap ito sa amin, Panginoon, upang baguhin at palawakin at palaguin ang amin pong mga kalalagayan bilang mga mananampalataya. Buksan ito ang aming mga puso sa mga dapat po naming gawin, mga dapat po naming baguhin at isaisip, Panginoon, upang matupad namin ang inyong kalooban at upang maisagawa namin, Panginoon, ang paghahatid ng kapurihan at karangalan sa inyo lamang. Patuloy, Panginoong Diyos, na ang gumabay sa amin ay tanging kayo, ang banal na Espiritu, Panginoon, na siyang nagbibigay ng lakas at ng karunungan sa bawat isa. Sa kahuli-hulihan, Panginoon, nawa lahat ng aming gagawin ay magbigay ng kaluguran sa inyong pangalan dahil yun lang naman talaga ang nararapat na mangyari at maibigay namin sa inyo. Salamat, O Diyos, lahat ng ito ay pinamamanhik namin sa pamamagitan ng mapangong pangalan ng aming Panginoong Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Purihin po natin ang Panginoon sa umaga pong ito. Noong nakaraan nga pong linggo, napakinggan po natin ang mensahe ukol sa tunay na pagsamba or true worship. At kung paano dapat tayong mga pinili ng Diyos, tayong mga hinirang ng Diyos, ay dapat pong sumamba sa tunay na Diyos. Nalaman po natin sa pamamagitan po ng mensahe na ang pagsamba sa Diyos ay hindi lamang po isang gawain o isang desisyon. Sinasakop po nito ang buong buhay natin na ipinapamuhay para po sa karangalan at sa kadakilaan ng atin pong Panginoon. Para sa Kanya na siyang lumikha sa atin at siya ding nagligtas po sa atin. Kung gayon, ang tunay na pagsamba dapat dapat pong mariing bigyan ng pansin at bigyan po ng ng karampatan pong importansya. Kung ano ang nagbibigay kaluguran sa Diyos, ano ang nagbibigay kapurihan sa Kanyang pangalan, at kung hindi po kung ano lamang ang gusto natin, hindi lamang kung ano ang naisip natin, hindi lamang kung ano ang masaya para sa atin, kundi ang focus po ay tanging nasa Diyos. Worship is about God above all and not about anything else. At dito naman po tayo dadako ngayon sa pagpapatuloy ng temang ito sa mensahe po natin ngayong umaga. Isa sa mahalagang punto na napakahalaga po, dapat pong bigyan ng maring pansin sa usapin ng pagsamba sa Diyos ay ang kahalagahan po ng atin pong pagiging malapit sa Diyos. Specifically, yun pong tinatawag po nating intimacy with our God. Dapat natin itong naisin, dapat po natin itong hanapin, dapat po natin itong panabikan. At bakit nga naman ba hindi? Ito po ay sinuri at hinanap kahit ng mga mananampalataya simula pa nung nandito pa sa pisikal na paraan ang atin pong Panginoong Hesukristo sa lupa. Natural lamang na naisin ng mananampalataya ang karanasan ng pagkakaroon ng malapit na relasyon sa Diyos. Bakit hindi? Kung hindi dahil kay Kristo, wala po tayong anumang kagalakan, wala po tayong anumang uri ng pag-asa na pangmatagalan. Hindi natin makikilala ang tunay na pag-ibig, ang tunay na kagalakan, ang tunay na kapayapaan.
Nung nalaman po natin, naunawaan po natin kung ano talaga ang ibig sabihin ng Ebanghelyo ni Kristo, no? Ay para pong nagdulot po sa atin ng matinding kaginawahan na hindi po natin alam na atin po palang matagal nang iniinda, no? Alam mo yon, yung meron ka pong iniinda, no, na sa sobrang tagal na nasanay na po yung katawan mo. Kaya nung nawala yung iniinda mo, parang nagulat ka, parang nabaliw yung katawan mo, hindi niya alam anong gagawin, ano. Marami po sa atin ganun po ang karanasan sa sa usapin po ng ebanghelyo, sa usapin ng pagkaalipin, sa usapin ng kasalanan. Hindi natin alam, no, parang yun na lang namumuhay na lang po tayo sa ganung paraan kasi yun na lang yung alam po natin eh. At nung nakilala natin, nalaman natin ang patungkol kay Kristo, nalaman natin na meron po palang mas mabuti, mas maigi at mas kasiyasiyang buhay kapalit ng kung ano ang atin pong kasalukuyang karanasan po ano. There is nothing like it. There's nothing to compare with our fellowship, with our knowledge of God. No? Pero pagkatapos po nun ay nagpapatuloy po tayo. Ang pagtugon sa Ebanghelyo hindi lamang po ginagawa ng minsanan. Ito ay nagpapatuloy sa isang tamang relasyon sa atin pong Panginoon. No? At gaya ng napakagandang mga awitan kanina, no, sabi ko nga po, binabalik nito sa ating mga alaala. Ang mga katotohanang marahil, alam na po natin talaga. Pero ito yung mga katotohanan din pong hindi natin nalalaman nung una. No, hindi naman yan maliwanag sa atin nung una nating nakilala ang Panginoon. Nais nating makilala kung sino siya. No? Ano ang kanyang katangian, ano ang kanyang kagustuhan, ano ang kanyang mga layunin, ano ang kanyang mga plano. Because having a relationship with someone makes us desire to know all of these things. Interesado po tayo sa mga bagay na ito. Ito man ay mapa sa kapwa po natin tao at lalo pa po sa atin pong Panginoon. No? And that should be our desire to grow deeper in our understanding of God, to grow deeper in our relationship to Him, and that willingness, we must be willing to put in the work. Anumang bagay na meron pong pakinabang, anumang bagay na meron pong kapalit, ay meron pong meron pong kaakibat din pong pagtitiis o siguro mas magandang sabihin na meron pong kaakibat na effort po, no? Meron po wala pong anumang bagay na mabuti na effortless sa buhay po natin, ano. We have to put in the work that is required if we want to grow closer to God. But again, hindi po tayo pwedeng umasa sa ating sarili, no? Sa mahabang panahon, ganyan po ang ginawa ng marami po sa atin, ano. Siguro ganito yung gusto ng Diyos. Siguro ganito ang Diyos. Siguro ganito ang kanyang kaisipan. Siguro ganito ang kanyang kaugalian. Siguro ganito yung mga bagay na nagugustuhan niya. Hindi po pwedeng mamuhay sa siguro po kasi. Hindi po pwedeng magpatuloy sa nagbabakasakali, no? Paano po maglalast? Paano po tatagal ang isang relasyon na puro assumption lamang po ang pinapairal, no? Siguro ito yung paboritong ulam ng aking girlfriend or boyfriend. Siguro ito yung paborito niyang kulay. Imposible po 'yun. At hindi po 'yun tatagal, no? Kailangan alamin po natin talaga base po sa kanyang kagustuhan, ano yung mga bagay na kalulugod sa kanya, no? We must seek what God wants us to do, not just what we want to give Him. God desires from us through worship, at yun po yung atin pong pamagat ngayong umaga, which is a life of worship. No? If we truly desire to do what is pleasing to God, we must desire to be more intimate with Him, and we must understand the truth of what God desires from us. Ano yung gusto o nais ng Diyos naman magmula po sa atin, no? Bilang panimula, atin pong basahin ang aklat po, talata galing po sa awit 29 verse 1 and 2. Ang sabi po, mag-ukol kayo sa Panginoon o mga anak ng makapangyarihan, mag-ukol kayo sa Panginoon ng kalwalatian at kalakasan. Iukol ninyo sa Panginoon ang kalwalatian na nararapat sa kanyang pangalan.
sambahin ninyo ang Panginoon sa banal na kagayakan. No? Napakahalaga po ng mga aklat ng awit po, no, napupuno ng mga literal na mga awit. Awit ng papuri, awit ng pagsamba, awit ng pagtanyag sa pangalan po ng Panginoon. And again, the theme can be seen all throughout the Scripture. It is what God wants. What pleases God is what is most important. No? At yun po yung makikita po natin kahit po sa atin pong mensahe ngayong umaga. Pangunahin po, malalaman po natin galing po sa kanyang salita, number 1, that our purpose comes from God alone. No? To understand our status, our standing as Christians, kailangan po nating malaman ano ba ang layunin ng Diyos sa atin, para sa atin. No? Wala pong ginagawang anumang bagay ang Diyos na wala pong dahilan, wala pong layunin sa anumang panahon, sa anumang bagay po ano. Kailangan po natin dito simulan ang lahat, kundi wala po tayong mauunawaan na anumang mas malalim o mas masinsinang usapin sa kanyang kalooban. No? We must build upon the foundation that is found in Scripture or else nothing will make sense. No? Lalo na nga po dito sa worship po, yung pong true worship, na sa isang banda ay mahirap po siyang unawain. Sa isang banda, pag naunawaan mo, napakasimple lang na palang intindihin. No? It's because hindi po dahil sa nagbabago yung aktual na ibig sabihin ito, it's nagbabago yung kaunawaan po natin sa maraming bagay na kapalibot po dito. A person without any knowledge of God, without any proper relationship with God, will never understand worship. Tignan mo ang mga tao sa mundo, no? At pansinin mo, pakinggan mo ang kanilang mga sinasabi ukol sa mga bagay patungkol sa ganitong mga usapin. 'Di ba? Walang kabuluhan, walang kwenta, wala namang patutunguhan, no? Makakarinig ka pa ng mga salitang napakasarili naman ng Diyos ninyo, no? Ayoko ng Diyos ninyong mga Kristiyano kasi gusto niya lahat ng pansin nasa kanya, no? Anong gusto mo? Lahat ng pansin nasa iyo. 'Di ba? Kasi yun lang naman ang magkalaban po yung pong ideal ng tao, yung sarili niya, yung puso niya, at yung gusto po ng katotohanan, yung gusto po ng Diyos. And it doesn't make sense when you explain worship to a person that has no knowledge of God, manghirap po. No? Sa simula, maaaring hindi po ito maliwanag, pero sa katagalan, sa pamamagitan ng kaliwanagan na hatid ng Diyos, naunawaan ito ng mga sumasampalataya kay Kristo. No? Kaya nga po, una sa lahat, letter A, we are created in His likeness. We cannot escape the reality. Kahit na pagtakpan at takbuhan ng maraming tao sa sanlibutan, nilikha po tayo ng Diyos. Una sa lahat, nilikha tayo ng Diyos. Amen po. Ang Diyos ang may likha, ang may akda, ang may gawa, ang siyang nagdesenyo sa atin, nagbigay ng layunin sa ating lahat. Sa mundo, sa daigdig, sa kalikasan, sa lahat ng mga hindi po natin naiintindihan at hindi nakikita, ang Diyos ang may akda ng lahat ng ito. Pero higit po doon, nilikha ng Diyos ang lahat ng bagay, nilikha niya ang tao ng bukod tangi sa lahat. No? Ang sabi po sa aklat ng Genesis, Kabanata 1, 26 hanggang 27, pagkatapos sinabi ng Diyos, ngayon likhain natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. Sila ang mamamahala sa mga isda, sa mga ibon, sa himpapawid at sa lahat ng hayop, maging maamo o mailap, malaki o maliit. Nilalang nga ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Sila'y kanyang nilalang na isang lalaki at isang babae. No? No other thing, no other creation was created in the image of God. No? Be careful. Mahalaga po ang nilikha ng Diyos, pero tandaan, hindi po pantay-pantay ang lahat ng bagay. No? Ganon din po ang pahayag sa sanlibutan. Hindi pantay-pantay lang naman tayong lahat. No. Maging maingat po tayo. At hindi ito sa pagmamalaki o sa pagmamataas o sa pagbibigay ng importansya sa mga bagay na hindi naman talaga, kundi unawain po nating mabuti ang disenyo po ng Diyos, ang layunin po ng Diyos. Hindi tayo, again, remember, hindi tayo ang nagbibigay ng definisyon sa mga bagay-bagay. Hindi tayo
Ang nagbibigay kahulugan sa buhay na ito, ang Diyos, ang siyang lumikha ng lahat ng bagay at siya ang atin pong babalikan kung meron po tayong nais pong unawain. No? Humanity was created uniquely in the image of God. Not even angels were created in such a way. No? Being made in the likeness of God has nothing to do with our physical body, our physical attributes, for God has no body. God is purely a spirit. Pero pinapahiwatig nito, we reflect the characteristics of God mentally, morally, and socially. Why was man created in the garden? Ano bang nakita po natin bago po? No? Hindi nga po natin sigurado talaga ganong katagal umabante ang panahon bago po nahulog sa pagkakasala ang tao. No? Sana hindi naman 2 araw lang, sana naman hindi, pero wala po akong idea talaga. No? Alam po natin na wala pong eksaktong sukat ng oras o panahon, lalo na po sa unang bahagi ng Genesis po. At I'd like to think there was that, we see that glimpse of that pure relationship humanity had with God. Yun naman po yung point, hindi po ba? Habang ang tao ay nasa hardin, nasa paraiso, ano po ang nandun? Nandun ang lahat ng nilikha, nandun ang mga halaman, nandun ang mga hayop, pero ano po ang nandun? Nandun din po ang presensya ng Diyos, kapiling at kasama ng tao. Already, even in the garden, before sin came, there was fellowship. Meron na po tayong, yun po ang disenyo, magkaroon tayo ng ugnayan sa Panginoon. At isa pa nga po, mismo galing dun sa binasa po nating mga talata, disenyo na rin po dyan yung layunin o hindi po layunin lang, yung pong gawain. No? Ano po sabi sa 26, balikan po natin mabilis, sabi lang dito, sabi, sila ang mamamahala. Kaya nga yan po yung argument, yan po yung punto na nagsasabi na bago pa po ang kasalanan, meron na pong trabaho. May mga may mga nabibigatan sa kanilang buhay na sa kanilang buntong hininga sasabihin na alam mo buti pa siguro hindi na lang nagkasala ang tao, Siguro kung hindi nagkasala ang tao, walang trabaho. Teka lang, pigilan kita. Meron pong trabaho. Ano po ang resulta ng kasalanan sa trabaho? Meron na pong trabaho bago pa po magkaroon ng kasalanan. Bago pa po pumasok ang kasalanan. Ano nangyari sa trabaho nung nagkasala ang tao? Base po dun sa sumpa na nakalagay sa aklat, Kabanatang 3, ang trabaho po naging mahirap. Meron pong trabaho pero hindi siya mahirap. Meron pong trabaho pero hindi siya mabigat. Meron pong trabaho, meron pong responsibilidad pero hindi siya nakakapanlumo. Pero nung pumasok po ang kasalanan, pumasok po ang sumpa. At eto na po tayo ngayon. No? Pero yan man ay bahagi. Again, it gives us a glimpse. Binibigyan tayo ng nasisili po natin, ano ba talaga yung pong original na layunin po ng Diyos. Meron po tayong ugnayan sa Kanya, meron po tayong ugnayan kahit po sa kinalalagyan po nating mundo. Meron po tayong mga responsibilidad. Bigyan tayo ng Diyos kakayahan na magkaroon ng relasyon sa Kanya. No? We were given that privilege and also that responsibility. And napakahalaga na maunawaan po natin ito. Gaya ng nabanggit ko kanina, kumpara sa mga anghel, sabi po sa awit, Kabanatang 8, 5-6, ginawa nyo kaming mababa ng kaunti sa mga anghel, ngunit pinarangalan nyo kami na parang mga hari. Ipinamahala nyo sa amin ang inyong mga nilalang at ipinasailalim sa amin ang lahat ng bagay. No? Makikita po natin, una pa lamang meron na pong espesyal na layunin ang Diyos para sa tao. No? And more specifically, letter B, we are created for His glory. Worship comes back, all the way back to this central point. Worship will not make sense, kaya hindi po siya maunawaan ng taong wala pa pong kamulatan. Dahil hindi po talaga ito, or hindi po talaga siguro ito matatanggap ng puso ng taong walang kaunawaan. Na? We were created for the glory of God. That's our purpose. Anong magagawa mo? Yun ang layunin na ibinigay ng Diyos sa atin.
No? Dapat ba tayong malungkot? Dapat ba tayong manlumo? Hindi po. Yun ang dahilan. Bakit tayo narito? Sabi po sa Isaiah 43 verse 7, sila ang mga taong aking tinawag, nilikha ko sila para sa aking karangalan. No? Hindi naman mahirap po 'yan. Unawain, hindi po ba? Kasi pag binalikan po natin kahit ang Biblia, lumang tipan, ang aklat ng mga awit, iba pang mga aklat, pagka nababanggit po natin sa pangkabuuan, pangkalahatan, ang kalikasan, ang mundo, di ba? Mabilis po nating natatanggap o mabilis po nating naiintindihan yung kaisipan na lahat ng ito nilikha ng Diyos para ipahayag yung kanyang kapurihan. Tama po ba? No? Meron po tayong isang very familiar or very favorite verse ng marami, hindi ko lang po maalala ngayon yung eksaktong reference po. Sabi po nung isang awit, the heavens declare the glory of God. No? Ginawa na rin po nating awitin yan. Isang modernong awit na rin po yan sa atin ngayon. And that's it. We understand that. We get that. We accept that. Yes, lahat yan. Mga nakikita natin, mga magagandang bagay, kalikasan, sa daigdig, sa mundo. Bakit mo ihihiwalay tayo? Bakit mo biglang sasabihin pagdating sa tao, hindi, iba yung tao, iba yung layunin sa tao? No, kakasabi lang po natin kanina lang na ang may likha din naman sa atin ay ang Diyos. Nilikha niya muna lahat ng ibang bagay at sa kahuli-hulihan nilikha niya ang tao. Higit na mataas sa lahat. No? At least sa lahat ng ibang mga nilikha. No? Pinapahiwatig maliwanag ng kanyang salita ang kalooban at layunin ng Panginoon. No? Dito sa mismong talatang ito sa Isaiah 43 verse 7, tinutukoy po dito mismo ay ang bansang Israel. We know how specific yun pong lumang tipan po. At dito ang konteksto ay ang bayan ng Diyos, ang Israel. Specifically, bakit sila hinirang, bakit sila tinawag, bakit sila pinili, ano ang layunin ng Diyos sa pagpili sa kanila. Pero hindi naman po mahirap unawain o gamitin yung kontekstong ito para ipahiwatig natin ang kabuuan ng larawan ng mundo. Lahat ng bagay, kaya nga anumang bagay ay nasa ilalim pa rin po ng kapangyarihan ng Diyos, nasa ilalim po ng pamamahala ng Diyos. At kaya niya po itong gamitin at gagamitin niya ang mga bagay na ito para sa kanyang kalwalhatian. No? The beauty of nature, the majesty of creation goes back and tells us about the Creator. No? All of it shows us the handiwork, the design, the intelligence of our God. Creation reflects who the Creator is and what He is like. No? At ganun din, mas lalo pa kung titignan po natin yung pinnacle of creation, ang tao. Lalo pa sa atin. No? Pinapahiwatig ito, maliwanag ng salita ng Diyos, lahat ng bagay ay galing sa Diyos at lahat ng bagay ay para din naman sa Kanya. Kahit po sa bagong tipan, ito po ang atin pong makikita. Gaya ng nakasulat sa Colossus, Kabanata 1, 15 hanggang 16. Si Kristo ang larawan ng Diyos na di nakikita. Siya ang panganay na anak at pangunahin sa lahat ng mga nilikha. Sapagkat sa pamamagitan niya ay nilikha ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Nakikita man o hindi, pati ang mga espiritual na kapangyarihan, paghahari, pamamahala at pamumuno. Ang lahat ay nilikha ng Diyos sa pamamagitan niya at para din sa Kanya. No? What does it mean that we give glory to God? Giving glory to God means is recognizing who He is, kilalanin kung sino siya, kung ano ang kanyang mga ginagawa at gagawin pa. No? It is giving honor where honor is due. Sa lupa, ginagalang natin ang mga kagalang-galang. That's basically it. Sino ba ang karapat dapat bigyan ng galang higit sa lahat kung hindi ang atin pong Panginoon? No? Sabi po sa unang Kronika 16, 28 hanggang 29, si Yahweh ay purihin ng lahat ng mga bansa.
dapat siyang kilalanin na marangal at dakila. Kilalanin ng lahat, malwalhati niyang pangalan, bawat isa'y lumapit at siya ay handugan, sambahin si Yahweh sa diwa ng kabanalan. No? Yan po ang tanging gawain po dapat ng tao. No? Ang tignan, ang kalwalatian ng Diyos ay ang alisin ang anumang kalwalatiang nasa ibang bagay. No? At totoo lang, ano bang kalwalatian ang meron sa iba kung hindi yun nanggagaling lang din naman sa atin pong Panginoon? Sino ba tayo sa presensya ng kabanal-banalan? May halaga po tayo dahil ang lumikha sa atin ay ang Diyos at nilikha niya tayo ng meron pong layunin. No? Pero tandaan po natin ang halaga natin ay nagmumula po sa Kanya at sa layunin din na ibinigay po niya. 'Di ba? Kapag ang isang bagay hindi na po nagagamit para sa kanyang layunin, ano po ang tinatawag po natin sa bagay o kagamitan na yon? Wala na pong halaga. Wala na pong kwenta. No? Alam kong marami po sa inyo hoarder din po, ano? Pero 'di ba? Kung titignan niyo lang mabuti yung mga hino-hoard po nating mga masakit pong sabihin, ano, basura, no? Oy, ang gandang cellphone. Oy, lumang cellphone to, Nokia. Gumagana pa ba? Hindi na. May baterya pa ba? Hindi, sira na. Ba't nandyan pa? Wala lang. Kasi alaala, kasi yan yung dati kong cellphone. Diba? I mean, gets ko po yung sentimental value para po sa ating mga tao. No? Pero in reality, kung titignan po natin yung halaga niya bilang kagamitan, wala na siyang halaga. Hindi na po siya nagagamit ayon sa dinesenyong layunin para po sa kanya. Ngayon, balikan. Ano ang tao kung hindi niya natutupad yung layuning binigay sa kanya? Yun yung problema. Hindi po ba? Ano ang tao kung hindi natin nasusunod yung pagkakadesign sa atin ng Diyos? Hindi naman natin natutupad yung layunin ng Panginoon sa atin. That's where the problems begin. No? May halaga po tayo, pero ang halaga po natin ay kung nagagawa po natin yun pong layunin na meron para po sa atin. No? Sabi pa po, no, sa aklat po ng Isayas, Kabanata 48, 9-11, dahil na rin sa karangalan ko, ako ay nagpigil, dahil dito'y hindi ko na kayo lilipulin. Sinubo ko kayo sa pamamagitan ng kahirapan, kung paanong ang pilak ay dinadalisay sa apoy, ngunit kayo'y napatunayang hindi nararapat. Ang ginawa ko'y para na rin sa sariling kapakanan, paghamak sa ngalan ko'y hindi ko pahihintulutan. Ang karangalan ko'y tanging akin lamang, walang makakahati kahit na sino man. Pinapahiwatig po dito, no, ng Diyos, ng Panginoon, ano, yung karangalan ay para lamang sa Kanya. No? At sa ganitong paraan, yes, ang Diyos po ay hindi po niya ito sineshare kanino man. Merong mga bagay na para lamang sa Kanya at hindi na po para sa iba. No? Kahit po sa ating kaligtasan, na napakatindi, napakalaki ng pakinabang para po sa ating lahat. Tayo po'y nakibahagi sa napakasaganang biyaya ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Pero kahit dito, kahit sa kaligtasan po natin, ang focus ay wala po sa atin, kundi nasa Panginoon pa rin po. No? Yes, tayo ang pinagpala, tayo ang nakinabang, tayo ang may malaking pasasalamat, pero ito man ay para po pa rin sa kapurihan ng Diyos. Sabi po sa Pilipos, Kabanata 2, 8-11, nagpakumbaba siya, si Jesus po ang tinutukoy po dito, no? At naging masunurin hanggang kamatayan, maging ito man ay kamatayan sa krus. At dahil dito'y siya'y lubusang itinaas ng Diyos at ibinigay sa Kanya ang pangalang higit sa lahat ng pangalan. Sa gayon, sa pangalan ni Jesus ay luluhod at magpupuri ang lahat ng nasa langit, nasa lupa, at nasa ilalim ng lupa. At para sa ikaluluwalhati ng Diyos Ama, ang lahat ay magpapahayag na si Jesucristo ang Panginoon. No? Sa Kanya lamang at di na po sa iba. No? Kaya nga,
pag sinuma po natin ang mga bagay na ito, letter C, we are created to worship God alone, to worship Him alone. No? Ang pagkaunawa sa kalwalatian ng atin pong Diyos ang siyang nagbibigay kahandaan sa atin pong mga puso, pati na rin po sa ating mga kamay para po sa pagsamba. Pagsamba ang pangunahing paraan kung paano po natin nabibigyang kapurihan ang atin pong Panginoon. Sa ganong paraan, hindi po mahirap unawain na lahat tayo ay ginawa. No? Lahat tayo ay binigyan ng layunin para po sambahin ang Diyos at ang Diyos lamang. No? At ang pagsamba nga po nagsisimula ay sa pagkilala sa Kanya. Kaya hindi mo masasamba ang Diyos. Hindi mo kahit kailan mabibigyan kapurihan ng Diyos kung hindi mo naman kilala ang Diyos. Sabi po sa awit 100, talatang 2-3, paglingkuran ninyo ng may kagalakan ang Panginoon. Lumapit kayo sa Kanya na umaawit sa tuwa. Kilalanin ninyo na ang Panginoon ang Diyos. Siya ang lumikha sa atin at tayo'y sa Kanya. Tayo'y Kanyang mga mamamayan na parang mga tupa na Kanyang inaalagaan sa Kanyang pastulan. It starts with a recognition of who He is and what He has done. No? And then, after that recognition, sabi po ay purihin siya. No? Gagawin po natin ang mga bagay na kapuri-puri sa Kanya. No? It's one thing to literally give affirmation and praise and thanksgiving to God. It is another thing to live para ipamuhay din natin ang mga bagay na nagbibigay kapurihan sa Kanya. Dapat po nating maunawaan na wala pong pagitan dapat ang dalawa. Para hindi po tayo mahulog sa patibong o sa mahulog po sa napakasamang kalalagayan ng pagiging hipokrito o pagiging paimbabaw. Kasi ang pagiging paimbabaw sa pinakamababaw pong paraan ay yung pong hindi po pagtugma ng dalawa. Kung ano yung sinabi po sa mga Pariseo, ano po ba? Na sinabi po originally sa mga Israelita, pinupuri ninyo ako sa pamamagitan ng inyong mga labi, ngunit malayo naman ang inyong puso sa akin. Yun po yung dapat po nating ingatan at syempre lalo pong iwasan. No? Maaari kasing nagpupuri ang ating mga labi, ngunit hindi naman kapuri-puri yung atin pong mga ginagawa. No? Sabi pa po sa Colosas Kabanata 1:9-10, kaya't mula nang marinig namin ito, patuloy naming idinadalangin sa Diyos na sana'y ipaunawa niya sa inyong nang lubusan ang Kanyang kalooban sa pamamagitan ng karunungan at pangunawang kaloob ng Espiritu. Sa gayon, makakapamuhay na kayo ng karapat-dapat at kalugod-lugod sa Panginoon. Sasagana sa lahat ng uri ng mabubuting gawa at lalawak ang inyong pagkakilala sa Diyos. Yan po yun. Yan po yung pamumuhay. Yan po yung buhay na kapuri-puri sa atin pong Panginoon. No? Again, not everyone is able to worship. Only those who have a right relation with God, those who know Him intimately. No? Kaya nga, paulit-ulit man po nating napapakinggan ang pagsamba ay higit pa po sa pag-awit o pagsayaw o sa pagdalo ng mga gawain. Itong mga bagay na ito ay maaaring maging bahagi ng atin pong pagsamba sa Diyos. Ngunit ang tunay na pagsamba ay hinihigitan ang mga pisikal na aspeto na ito. Dahil ang tunay na pagsamba ay nasusukat po sa pamamagitan ng kalagayan ng atin pong puso. No? At ito po madalas ang ang mga kapansin-pansin na binibigyang halaga ng salita po ng Diyos. Una po ay ang kababaang loob. Hindi ka makapagpupuri sa Diyos kung mataas ang iyong tingin sa iyong sarili. O sa tingin mo, hindi mo naman kailangan ibaba ang iyong sarili. Ang sabi po sa aklat ng Isaias, Kabanata 6, talatang 5, sabi ni Isaias po ito mismo, sinabi ko, kawawa ako sapagat ako ay isang makasalanan at mula sa isang lahing makasalanan. Mapapahamak ako sapagkat nakita ko ang hari si Yahweh, ang makapangyarihan sa lahat. Kailangan nating malaman at
maintindihan ang tunay nating kalalagayan sa harap ng Diyos. No? It is having a high view of God and a low esteem of self. No? Hindi po natin tinitignan ang ating sarili na mas mahalaga sa anumang ibang bagay. Meron pong halaga ang tao, gaya ng nabanggit ko po kanina. We have value because God has placed His value on us. But let us examine ourselves carefully para hindi po tayo malito sa bagay na ito. No? We cannot give glory to God if we are so busy finding glory for ourselves. We cannot give our sacrifices to God if we are so protective of our hearts. Ba't ako magsasakripisyo sa Diyos? Hayaan mong iba. No? Hayaan mo sila. Marami naman dyan, walang ginagawa. Sila na lang. Paano ka makakapagbigay ng handog sa Diyos kung lagi mong pinapakaingatan ang iyong sarili? Yan yung mga issue na na kasali po o kabahagi po dito sa usapin ng kababaang loob. I would say these are the requirements. Yun ang masasabi ko po, no? Kailangan po ng mga katangiang ito. That's number 1, humility. Number 2 would be reverence, no? Ang paggalang at respeto na nararapat para po sa Diyos. Kung tutusin, pasok po dito yung maraming beses na po nating natalakay patungkol sa pagkatakot sa Diyos, the fear of the Lord. Pasok po yan dito, no? It's the reverence that is due of our God. At pinapahiwatig po ito ng atin pong willingness, no? To go out of our way to not offend God, to give God what is honorable to Him. Ang isang halimbawa po nito ay yung nangyari sa mga alagad, no, nung sila po ay humarap sa Sanhedrin, Acts chapter 5, 27 to 29. Sabi po, iniharap nila sa Sanhedrin ng mga apostol at siniyasat sila ng pinakapunong pari. Sinabi niya, hindi ba't mahigpit namin kayong pinagbawalang mangaral sa pangalan ng Jesus na iyan? Ngunit tingnan ninyo ang inyong ginawa. Laganap na sa Jerusalem ang inyong itinuturo at nais pa ninyo kaming papanagutin sa pagkamatay ng taong iyan. Sumagot si Pedro at ang ibang mga apostol, sa Diyos kami dapat sumunod at hindi sa tao. No? Minsan ang nakakalimutan po ng ilan, hindi po sila bastos sa kanila. Nababastusan yung Sanhedrin, pero hindi po sila actually naging bastos sa kanilang kasagutan. Naging tapat lang po sila. No? Sinabihan nyo kami, pinagbawalan nyo kami, pero ngayon pinahuli nyo kami kasi nga hindi kami tumigil. Anong masasabi namin? Ang masasabi lang po namin, mas nais po namin sumunod sa Diyos kaysa sa utos lamang ng tao. No? That is sometimes the measure of reverence. No? Di po ba? Sino yung ayaw nating i-offend? Pagka ang tao ang mas pinapansin po natin, pagka ang kapwa o kahit ang sarili ang mas binibigyan nating halaga, kulang po ang atin pong pagbibigay karangalan sa atin pong Panginoon. At pangatlo po ay ang kahandaan ng paglilingkod. No? Sabi naman po ni Pedro sa unang Pedro kabanata 2:4-5, lumapit kayo sa Kanya, siya ang batong buhay na itinakwil ng mga taong ngunit pinili ng Diyos na mahalaga sa Kanyang paningin. Tulad ng mga batong buhay, maging bahagi kayo ng isang templong espiritual. Bilang mga paring itinalaga para sa Diyos, mag-alay kayo sa Diyos ng mga handog na espiritual na kalugod-lugod sa Kanya, alang-alang kay Hesukristo. No? Dito nga po nanggagaling po yung isa pong napakahalagang konsepto galing po sa Bagong Tipan, the priesthood of believers. Alam po natin ang comparison po galing po sa Lumang Tipan. Sa Lumang Tipan, piling-pili ang mga naglilingkod sa templo. Piling-pili ang naglilingkod sa altar ng Diyos. No? Galing lamang po sa isang tribo at galing doon sa isang tribong yon ay piling-pili lang din po yung mga taong nakakapasa o nakakapasok doon sa mga matataas na posisyon. Sila lamang po ang may karapatan at meron pong pribilehyo na maglingkod sa templo, maglingkod sa dambana ng Diyos. No? At kahit pag sila ay pumalya, pag sila ay dispalinghado, sila po ay makakatanggap po ng karampatang parusa din galing sa Panginoon. But they were the ones that were able to serve God in that specific way in the Old Testament in Israel.
Sa bagong tipan, literal galing po sa pangalan, hindi na lumang tipanan ng Diyos, kundi sa bagong tipanan na natin sa pamamagitan ni Kristo, ang lahat ng nananalig kay Kristo ngayon ay tumatayong saserdote. Tumatayong priest sa loob ng templo dahil tayo mismo sa ating sarili ay hindi na po kailangan dumaan pa po sa iba, hindi na po kailangan may mamagitan pa pong ibang tao dahil si Kristo na po ang tumatayong pangwalang hanggang tagapamagitan po natin. Kaya't ganon, sa gayong paraan ang lahat ng tao ay makapaghahandog, makakapag-alay ng lubusan sa Diyos sa pamamagitan ni Hesukristo. So all of us are called to serve God in this way. No? All of these tell us that God made us for a purpose and this purpose is privilege to us. Pribilehyo po ito sa atin. No? Na siya ay bigyang kapurihan, na siya ay paglingkuran, na siya ay sambahin. No? Tungayan po natin yung sumunod. Ano naman po ngayon ang makikita po nating mga sagabal po sa atin pong pagsamba sa Kanya? The hindrances to our worship. No? Marami din pong mga nagiging problema. No? Nagiging, we can use the term distraction. Kasi kung tutusin, yun naman po talaga siguro yung yun po yung pangunahin talaga kung titignan po natin. Lalo na po siguro sa mga mananampalataya na. No? Ang marami po dito ay ay nakabase po sa kung ano sinasabi po ng Biblia. Pero pag tinignan po natin yung actual ngayon, kahit yung simpleng distracted ka, ang laki na po ng nawawala sa atin pong gawain, sa atin pong layunin. No? And all of us have been distracted in one way or another, at one point or another. No? Maraming beses nababanggit yan bilang mga halimbawa. Kahit po sa akin nangyari na po yan. Lalo na po mismo doon sa bahagi ng ating gawain kung saan dapat ang buong focus natin ay nasa Diyos. Gaya ng ating pong awitan, gaya po ng ating mga paghahandog. Pero ang isip po natin ay nakatuon sa ibang bagay. Kahit ng mga labi natin ay umaawit, kahit ng mga katawan natin ay sumasayaw, pero kung iba naman po ang laman ng ating pong puso, delikado po yun. At hindi po yun nararapat. Maybe that's why it is a constant effort for us. No? Maybe that's why it's so, I can only imagine, yun pong kasarapan sa langit. Yung kasarapan sa langit, hindi lang dahil wala na pong problema, hindi lang dahil wala na pong sakit, hindi lang dahil wala na pong kamatayan. Pero alam mo yun, higit sa lahat, wala na pong distraction. Na pag may ginagawa ka, wala ka ng ibang gagawin kundi yung ginagawa mo, wala ka ng ibang aalalahanin kung yung ginagawa mo, at anong bang gagawin po natin sa langit kundi sundin yung original na layunin ng Diyos para sa atin. Purihin siya, sambahin siya, magkaroon ng magandang ugnayan kasama siya to enjoy our fellowship with God forever. Pero wala pa po tayo doon. So hanggat wala pa po tayo doon, nandito pa po tayo sa lupa, at hanggat nandito tayo sa lupa, kailangan nating bantayan ang mga bagay na ito. No? Kasi bagamat papunta tayo doon, gusto nating magamit natin ang ating nalalabing buhay sa lupa para po sa kapurihan at karangalan para po sa ating Diyos. No? Kaya nga, pangunahin sa lahat, ang pinakamatinding hadlang pa rin sa kahit anong usapin na patungkol sa Diyos, patungkol sa ating relasyon sa Diyos, wala pong ibang pinakamatinding problema kundi kasalanan. It will always be the number one. Kahit na ano pa pong pinag-uusapan po natin, pagka tinukoy na po natin ang mga problema, ang mga distraction, ang mga bagay na nakakaagaw ng atin pong atensyon, bagay na nag-aalis ng kagalakan at kapayapaan sa ating buhay, kasalanan pa rin po talaga ang number one. No? Sabi nga po si Isaiah 59 verse 2, ang masasama ninyong gawa ang dahilan ng pagkawalay ninyo sa Diyos. Nagkasala kayo kaya hindi ninyo siya makita at hindi niya kayo marinig. Ito man ang totoo sa unang pagkakasala ng tao, ito pa rin po ang totoo kahit po sa mga mananampalataya. It disrupts our good relationship with God. No? It is what separates
us from the Lord. No? It is what distracts our attention away from Him. At ilan po yung mga sumunod sa mga pangunahing dahilan ayon po sa Biblia. Una po sa lahat, letter A, it is the false gods. No? Sa pinaka mababaw na paraan, dahil po sa kasalanan, dahil po sa epekto ng kasalanan, pinagpalit ng tao ang kalwalatian para sa tunay na Diyos, para sa mga bagay na ginawa lamang ng kanyang mga kamay. No? I mean, that's the immediate effect of sin. Hindi po kinailangan ng ilang henerasyon para mangyari po ang bagay na ito. Pangunahin, una pa lamang po, nangyari na po agad ito. No? Dahil nga po naputol ang kanyang ugnayan sa Diyos. Sabi po sa Roma, Kabanata 1, 21 hanggang 23, kahit na alam nilang may Diyos, siya hindi nila pinarangalan bilang Diyos ni pinasalamatan man lang. Sa halip naghaka-haka sila ng mga bagay na walang kabuluhan kaya't nagdilim ang hangal nilang pag-iisip. Sila ay nagmamarunong ngunit lumitaw na sila ay mga hangal. Tinalikuran nila ang kalalatian ng Diyos na walang kamatayan at ang sinamba nila ay mga larawan ng mga taong may kamatayan, ng mga ibon, ng mga hayop na may 4 na paa at ng mga hayop na gumagapang. No? Idolatry is a topic seen throughout the whole Bible. Seen throughout the whole world. No, imagine niyo kahit sa piniling bayan ng Diyos na Israel, problema pa rin ito. Naging problema pa rin ito hanggang sa panahon ng mga hari. No? Ganun pong katindi kasi. Yun pong pagkabagsak ng tao dahil po sa kasalanan. 'Di ba? Makikita nga po natin, meron po isang nabasa na nagsasabi, makikita mo talaga na bahagi talaga ng layunin ng tao ang sumamba. No? Problema, nung naputol yung relasyon niya sa Diyos, gusto pa rin niyang sumamba. Hindi na niya masamba yung tunay na Diyos dahil sa kasalanan. So, anong ginawa niya? Sumamba siya ng ibang bagay. Pagsamba pa rin. Built-in talaga sa atin eh. No? Sasamba at sasamba ang tao kasi yun yung layuning ibinigay ng Diyos sa atin eh. Nilikha niya tayo. Ngunit hindi tayo makalapit sa Diyos, pinalayas ang tao sa presensya ng Diyos dahil po sa kasalanan. Tuloy pa rin ang tao sa pagsamba. No? Sa kadiliman ng ating isip, hinanap natin o sinuri natin ang kalwalatian na nasa paligid po natin. Kaysa bigay natin ito sa Kanya na lumikha sa lahat ng bagay, ang sinamba natin ay ang nilikha kaysa yung sa lumikha. Sinamba ang kalikasan, sinamba ang kung ano-anong mga bagay, ang mga nasa himpapawid, nasa dagat, nasa lupa. Sinamba kahit ang kapwa niya tao. No? Sinamba pati ang kanyang sariling imahinasyon. No? Kung hindi pa yon sapat, gumawa na lang siya ng mga bagay na kanyang sasambahin. No? Hindi ito maintindihan ng lubusan ng tao, yung idea na yung sinasamba mo, gawa lang naman din yan natin. No, hindi niya matanggap, hindi niya maisip, hindi niya mapagtanto kung ano ang kanyang ginagawa. Idolatry is one thing that God really, really hated. No? Kinamumuhian ito ng Diyos. Higit sa lahat. At ito ang dahilan sa mahabang panahon, sa maraming pagkakataon kung bakit paulit-ulit ang parusa bumabalik-balik sa bansang Israel. No? In the Old Testament, laging mo makikita yon para siyang surprise, nandito na naman ako, bumalik na naman ako. No? Bakit kaya pinarusahan ng Diyos ang mga Israelita sa panahon ito? Surprise, idolatry. Punta ka sa panahon ng mga hari, bakit kaya galit na galit ang Diyos sa kanila? Surprise, idolatry na naman. Hindi po nagbabago eh. Galit na galit ang Diyos sa bagay na ito. No? Galit na galit ang Diyos sa bagay na ito. At ito ay hindi niya po kahit kailan tinotolerate. Hindi niya ibibigay ang kanyang kalwalatian sa iba. No? Sabi nga po, again, Isaiah 42 verse 8. No? Literal na sinabi ng Panginoon ito, ako ang Panginoon, iyan ang aking pangalan. Hindi ko ibibigay kanino man o sa mga Diyos-Diyosa ng aking karangalan at mga papuri na para sa akin. No? Ngayon, sabi ko nga po, yung mga Diyos-Diyosan, false idols, yun yung pinakamababaw. Mababaw pa po yun sa lagay na yun. Yun yung pinakamababaw. Yung sumunod po,
hukay pa po tayo ng mas malalim ng isang level, na letter B, it is the idols of our hearts. No? Dito natin makikita ang kahinaan ng atin pong laman. Sa ngayon, sa panahon po natin siguro, sa modernong panahon, no, marami pong mga tao ay inabandona na ang kanilang mga Diyos-Diyosan, mga idolo. No? Ngunit, the problem remains the same. They still do not recognize or acknowledge the one true God. So, anong nangyari? Pinagpalit lamang po nila ang kanilang mga pisikal na mga Diyos-Diyosan sa mga immaterial na mga Diyos-Diyosan. Na sa isang banda ay mas mapanganib, mas masahol pa kaysa doon sa nauna. No? Ito ang mga tao na sa kanilang mga puso ay merong ibang bagay liban sa Diyos. Oo, hindi na nga siguro lumuluhod sa anumang imahe o sa anumang anuman pong estatwa o kung anumang larawan, ngunit meron po silang pinapahalagahan higit sa lahat sa kanilang buhay. Higit pa sa Diyos. No? At ang kapansin-pansin na binabanggit po ng Biblia, no, lalo na po, mas binigyan itong pansin sa bagong tipan. Ano? Kasi nga, lalo na sa mga Hudyo, alam mo yun, at least yun yung nakita po nating isang pagbabago sa bagong tipan. Wala kang mababasa sa bagong tipan na sa panahon ni Jesus may mga Diyos-Diyosan pa rin po, may mga altar ng kung sino-sinong mga Diyos-Diyosan sa loob ng Israel. Ano? Wala naman po tayong mababasa. But there was a deeper problem of idolatry of the heart. No? At marami pong nabanggit sa bagong tipan, ukol po dito. Anumang bagay na pinapahalagahan natin ng higit sa Diyos ay Diyos-Diyosan din po ang kalalabasan. No? Ang mga material na ari-arian o mga bagay, sabi po sa Lucas 12:15, at sinabi niya sa kanilang lahat, mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa dami ng kanyang kayamanan. No? Kahit ang mga minamahal mo sa buhay, Mateo Kabanata 10:37, ang umiibig sa kanyang ama o ina ng higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang umiibig sa kanyang anak ng higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. No? Ano pa mang ibang bagay, Mateo Kabanata 6:21, sabi naman po, sapagkat kung nasaan naroroon ang iyong kayamanan, naroon din ang iyong puso. Kaya kahit hindi yan nabanggit sa Bible, kung pasok po yan dito, kung mahalaga yan para sa iyo, ingatan mo. Ingatan mo kung ano talaga ang pagturing mo sa Kanya. Ang iyong mga kahiligan, ang iyong trabaho, ang iyong mga achievements, ang iyong mga talento, ang iyong mga plano, mga ambisyon, no? Lahat ng bagay ay meron pong halaga. Lahat ng bagay ay meron pong kagamitan. Kahit ang pera po ay hindi masama. Ulitin po natin lagi. Ano po ang masama? Ang pag-ibig sa salapi ang masama. Ang pera lang po yan. Pero pag minahal mo po yan, nagiging masama. Hindi yung pera, kundi ikaw. Ano po? No? Ganon din po ang maraming bagay. Dapat mong igalang iyong mga magulang, mahalin ang iyong asawa, mahalin ang iyong mga anak. Ngunit kung mas mahal mo yan higit sa Diyos, doon na po nagsisimula ang issue. No? Sabi po sa Mateo Kabanata 16:26, sapagkat ano ba ang mapapala ng isang tao, makamtan man niya ang buong daigdig, ngunit mapapahamak naman ang kanyang sarili. Ano ba ang maibabayad ng isang tao para mabawi niya ang kanyang buhay? No? Bakit natin pipiliin ang mga bagay na ito na wala naman talagang kabuluhan sa dulo ng atin pong buhay, sa usapin ng atin pong kalalagayan at kaligtasan? No? Maaring nakalaya tayo o nakatakas na tayo sa kasalanan ng mga mabababaw na Diyos-Diyosan. Pero ang mga bagay na ito ay maaari pa rin pong maganap sa ating buhay kung hindi natin susuriing mabuti ang ating mga ginagawa. Kahit ang mabuting bagay, pwede pong mailagay sa masamang layunin. Bantayan po natin ang mga Diyos-Diyosan ng puso. No? At ultimo, ang dulo po nito ay letter C, ang atin pong mga sarili. No? Ang pinakamatinding hadlang ay tayo mismo. No? Alisin man natin ang anumang lahat ng ibang bagay sa atin pong buhay,
ang atin pong puso't isipan ay nananatili pa rin pong ganito. No? Ang desisyon, ang tanong na sino bang papahalagahan ko? Sino bang sasambahin ko? Ang Diyos ba o ang ibang bagay? O siguro, mas angkop pong sabihin ngayon, sino bang mas papahalagahan ko? Ang Diyos ba o yung sarili ko? No? Dahil yan po ang labanan o laban naman po talaga in the end. It is our selfishness and our self-centeredness which is in direct opposition of God. No? Ang mga tao nga na may mataas na pananaw sa kanilang sarili, sinasabi na walang Diyos. Anong sabi naman ng awit sa kanila? Awit 14, talatang 1. Walang Diyos, iyan ang sinasabi ng mga hangal sa kanilang sarili. Masasama sila at kasuklam-suklam ang kanilang mga gawa. Ni isa sa kanila ay walang gumagawa ng mabuti. No? Ang iba naman, di man ganitong kagarapalan ang kanilang pinapahayag patungkol sa kanilang sariling buhay, ay pinapahayag pa rin po nila yun pong kaisipan na sila ang hari, sila ang nasusunod, at sila ang may hawak ng sarili po nilang buhay. No? May halimbawa din po ang Biblia ukol sa bagay na ito. Kilalang halimbawa galing po sa aklat ng Isayas, kabanata 14, 12 hanggang 15. Ang sabi po, "O maningning na bituin sa umaga, anak ng bukang liwayway. Bumagsak ka rin sa lupa at naghulog mula sa langit. Ikaw na nagpasuko sa mga bansa. Hindi ba't sinabi mo sa iyong sarili, aakyat ako sa langit at sa ibabaw ng mga bituin ng Diyos, ilalagay ko ang aking trono. Uupo ako sa ibabaw ng bundok na tagpuan ng mga Diyos sa malayong hilaga. Aakyat ako sa ibabaw ng mga ulap, papantayan ko ang kataas-taasan. Ngunit anong nangyari at nahulog ka sa daigdig ng mga patay, sa kalalimang walang hanggan?" No? Pinapahiwatig nito ng mga talatang ito ang una, ang hari ng Babylonia. No? Ngunit pinapakita din ito ang identity ng pagkabagsak ng anghel na si Lucifer, galing po sa langit. Remember what was their fall? Ano ba ang nagpabagsak po sa kanila? It was pride. Pride. Ang masyadong pagmamataas ng sarili. No? It is pride that brought Satan low and pride that will bring us to destruction. Yun po lagi ang kaaway. Hanggat nandito ka sa lupa, nandyan po ang sarili, ang self. No? Ang self-centeredness, ang selfishness, at yun yung hadlang bakit hindi tayo nakakalapit sa Diyos. Hindi natin nagagawa yung kanyang kagustuhan. No? Kaya nga, una pa lang, nabanggit ko na po, it is not what we want. It is not even what we want to give. Sige, magpupuri ako sa Diyos, pero sa paraan na gusto ko. Sa paraan na agree ako. Sa paraan na, alam mo yon, para bang sinasabi niya sa Diyos, Lord, meet me halfway. Patas tayo, 50 sa'yo, 50 sa akin. No? Kasi kung hindi, wag na lang. Kasi yun yung karugtong po nun eh. Kasi kung hindi, wag na lang. Diba? Kaya nga mahirap po, mag-ingat po sa mga nagbibitaw ng salita. Kahit na hindi natin sinasabi, maaring dumadaan sa ating kalooban, sa ating isip, pupurihin kita kung, sasambahin kita kapag, maglilingkod ako kapag, ingat po tayo dyan. Na parang ikaw ang may control, na parang ikaw ang may hawak ng lahat ng bagay. Na parang kailangan sa'yo pa susunod at magpapasakop ang Diyos. Yan po ang kalaban. No? Hindi po tayo ang may panukala, hindi po tayo ang dapat masunod. Nandiyan na po, pinahayag na po ng Diyos ang kanyang layunin, ang kanyang kalooban. Ang dapat lang po natin gawin ay sundin po ito. No? Kaya nga, number 3, last point, we must get back to the heart of our worship. No? Kung ano-anong mga bagay nanggugulo, no? Ano-anong mga bagay nagdi-distract, ano-anong mga bagay nagbibigay panlilin lang, pero
ngayong naririnig natin ang mismong mensaheng ito, ibig sabihin hindi pa huli ang lahat. Meron pa po tayong buhay, meron pa po tayong lakas, meron pa po tayong oras at panahon para po atin pong maibigay sa Diyos ang nararapat. No? Ilang mga bagay po galing po dito. Letter A, true worship begins with faith in Jesus Christ. Again, yon po ang pintuan. Hanggat nasa labas ka ng bahay, wala ka pong pakialam sa nangyayari sa loob. Para makapasok sa bahay na ito, bahay, tinutukoy natin ang kaharian ng Diyos. Ang pintuan lamang ay si Kristo. Wala na pong ibang papasok, wala pong ibang pintuan papasok ng bahay liban kay Kristo. No? Ang pananampalataya kay Kristo ang dahilan at ang siyang paraan para tayo ay makarating sa lahat ng ibang bahagi ng atin pong buhay Kristiyano, buhay espiritual. Sa kanya nakasalig ang kaligtasan, ang kabanalan, ang kahit po yung atin pong pagiging matuwid. At lahat ng ibang mga bagay pa, ang mga kaloob ay sa pamamagitan lamang po ng ating Panginoong Hesukristo. No? Marami ang naghahanap sa Diyos, pero gamit nila ang kanilang kakayahan, ang kanilang karunungan, kaya't hindi nila makita ito. Sa pamamagitan lamang ng kapahayagan ng salita ng Diyos kung paano makikilala ng tao kung sino po siya. No? Kailangan po ang tunay na pananampalataya. Alam po natin ang sinasabi sa Hebreo, Kabanata 11, talatang 6. Kung hindi tayo sumasampalataya sa Diyos, hindi natin siya mabibigyang kaluguran. Sapagat ang sino mang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos na nagbibigay ng gantimpala sa mga nananalig sa Kanya. Mas madali po sa Tagalog, di ba? Without faith, it is impossible to please God. No? Faith in Jesus is also the source of our motivation to worship God. Ang nagtutulak sa atin ay ang pag-ibig ng Diyos sa atin. No? At tayo naman in turn ay nagmamahal din sa Kanya. No? Kailangan nating sambahin ang Diyos dahil yun ang dapat nating gawin, pero sa isang banda, pag naunawaan mo ito, kapatid, gugustuhin mo, nanaisin mo rin sambahin ang Diyos dahil sa Kanyang dakilang pag-ibig para sa iyo. Wala po tayong takas eh. Ito'y nararapat nating gawin, pero sa isang banda, hindi tayo napipilitan dahil ito din ang maluwag na dapat nating ginagawa sa lahat. Kapalit. Hindi nga kapalit, hindi natin mababayaran ng Diyos. No? Parang bilang pagtugon lang sa lahat ng Kanyang ginawa. Because we can never repay God. We can only give back what is already His. Kanya naman talaga ang mga bagay na ito. No? Kaya ang sabi po sa unang Juan, Kabanata 4:11, tayo'y umiibig sapagat ang Diyos ang unang umibig sa atin. No? Sumunod po, letter B, true worship is not limited to a place or an event. No? Nung kausap ni Jesus ang Samaritanang babae doon sa aklat ng Juan, pinahayag ni Jesus ang patungkol sa pagsamba. No? Na simula pa nung kanyang kamatayan at muling pagkabuhay ay nangyari na nga. Ang sinasabi niyang ito ay nasa Kabanatang 4, talatang 21 hanggang 23. Sinabi naman ni Jesus, maniwala ka sa akin, darating na ang panahon na sasambahin ninyo ang Ama, hindi na sa bundok na ito o sa Jerusalem. Hindi ninyo kilala ang inyong sinasamba, ngunit kilala namin ang aming sinasamba, sapagkat ang kaligtasan ay nagmumula sa mga Hudyo. Subalit dumarating na ang panahon at ngayon na nga, na ang mga tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan, sapagkat ganyan ang uri ng pagsambang kinalulugdan ng Ama. Alalahanin natin ang pinagmulan sa lumang tipan na napakahigpit, napaka-confined, napaka-restricted ng pagsamba sa buhay ng mga Israelita. Binibigyan pansin at halaga ang forma, ang proseso, ang oras at mga dako. Ang templo ang sentro sa pagsamba ng Israel. No, yun po ang napakahalagang sentro ng lahat ng ito. Pero ito man, kahit gaano mang kahalaga noong unang panahon, ay anino lamang ng mga bagay na mas dakila na darating pa. At dumating na nga
dahil dumating na po ang pinakadakila, ang tagapagligtas nating si Jesus. No? Sabi po sa Colossus Kabanata 2, 16 hanggang 17, kaya't huwag na kayong magpapasakop sa anumang alituntunin tungkol sa pagkain o inumin, tungkol sa mga kapistahan, sa mga bagong buwan o sa araw ng pamamahinga. Ang mga ito'y anyo lamang ng mga bagay na darating, ngunit si Kristo ang katuparan ng lahat ng ito. No? Ito'y tinupad na sa pamamagitan ni Kristo at namumuhay na tayo ngayon sa isang realidad, sa isang buhay na espiritual na binigay po sa lahat ng sumasampalataya sa Kanya. Ang pagsamba ay nakikita sa ating mga gawain. That's why we call it a worship service. It's specific. Nagtipon-tipon po tayo para mag-alay ng ating pagsamba sa Diyos at mabuti po iyon. No? Ngunit hindi po doon natatapos dahil ang pagsamba ay ginagawa din po natin sa ating mga sariling buhay, sa ating mga gawain, sa ating mga diwa, sa ating mga kalooban. Nasan man po tayo naroroon, may kasama man tayo o kahit na tayo ay nag-iisa. Hindi tayo nakatingin lamang sa araw at mga oras, nakatingin tayo sa kung ano ba ang pinapakita natin sa Diyos sa lahat ng oras. No? Kung sa lumang tipan ang templo ng Jerusalem, the specific temple that King Solomon erected was the center of it all, hindi naman malayong-malayo ang pagbabagong nangyari. Templo pa rin po ngayon eh. Pero ano pong templo ang tinutukoy? Ito po ba yung templo? Hindi po. Bahay-sambahan lang po to. This is just a church building. Who is the temple? We are the temple. Diba? Kaya nga the Lord's temple eh. We are that temple. Sabi po sa 1 Corinthians 3:16-17, hindi ba ninyo alam na kayo'y templo ng Diyos at naninirahan sa inyo ang Kanyang Espiritu? Paparusahan ng Diyos ang sino mang magwasak ng templo niya sapagkat banal ang templo ng Diyos at kayo ang templong iyan. Ano ang layunin ng templo? Sumamba sa Diyos. Dako ng pagsamba sa Diyos. Sino yung templo? Ikaw, ako, tayo. Ang templo dapat ay dako ng pagsamba sa Diyos. Ang buhay mo, kapatid, ay dapat dako ng pagsamba sa Diyos. Hindi lang sa araw ng linggo, hindi lang sa oras, hindi lang sa mga gawain. Kasama yun. Kasama po yun, pero higit pa po doon. No? Ito ang templo. Kaya sa kahuli-hulihan, letter C, we must worship God in spirit and in truth. Yun po yung huling binanggit ni Jesus, verse 24, John chapter 4. Ang Diyos ay espiritu, kaya dapat siyang sambahin sa espiritu at sa katotohanan. Ang Diyos natin ay espiritu, ang pagsamba natin ay dapat gawin sa pamamagitan din ng espiritu. Ang Diyos natin ay katotohanan, kaya dapat natin siyang sambahin ayon sa katotohanan galing po sa Kanya, ayon sa Kanya mismong katotohanan din naman. No? Ang Pariseo ang pinakamagandang halimbawa na kung ano ang hindi dapat gawin. No? Sila'y halimbawang baliktad. Ano yung dapat wag mong gawin? Mababasa sa Mateo 15:7 hanggang 9. Sabi niya, mga papagkunwari, tama nga ang sinabi ni Propeta Isaias tungkol sa inyo, ang paggalang sa akin ng bayang ito ay pakunwari lamang sapagkat sa bibig at hindi sa puso ito bumubukal. Walang kabuluhan ang kanilang pagsamba sapagkat itinuturo nilang galing sa Diyos ang kanilang mga utos. No? Proud na proud ang mga Pariseo sa kanilang heritage, sa kanilang mga tradisyon. No? Ngunit, dahil nga po mismo doon sa pride na iyon, ang kanilang tunay na pagsamba sa Diyos ay nabahiran. No? Hindi natin alam kailan ito nagsimula, kailan ito nangyari, basta't alam lang natin ng pagbukas ng bagong tipan, yan na po yung atin pong naabutan. No? May clue po siguro doon sa huling aklat ng lumang tipan, sa Malakyas.
Nandun na po yung clue natin na hindi naman to bago o biglaan. Panahon pa po ng lumang tipan, nandun na po yung problema pong ito. Sa kanilang asta, sa kanilang itsura, ay mukha nilang pinupuri ang Diyos. Sa tunog ay tunog naman na pinupuri nila ang Diyos, pero hindi sila nakatuon sa katotohanan ng Panginoon. Dito, sinasabi ng Panginoong Jesus, nilagay nila ang kanilang mga tradisyon na kapantay o higit pa sa kung ano ang salita ng Diyos. No? Hinayag ni Jesus kung sino talaga sila. Hindi tayo makapagpupuri at makapagbibigay ng atin pong pagsamba kung wala po ang Espiritu at katotohanan. Parehas po dapat silang magkasama. No? To glorify God truly. No? Ang Espiritu na wala po sa katotohanan ay maaaring magdala sa atin sa katulad ng ginagawa din po nila, mababaw at isang emosyonal na karanasan na hindi naman po talaga nakasaling sa kung ano ang sinasabi ng salita. Kapag naubos na ang emosyon, wala na rin po ang pagsamba. No? Kung puros naman katotohanan pero hindi naman ginagawa sa Espiritu, para po tayong mga monotonous na mga makina lamang. No? Masyado pong nakatingin sa forma at sa proseso. Umupo, tumayo, pumalakpak, manahimik. Mabuting may kaayusan, maganda ang katotohanan. Dapat naman talagang ganito ang pamumuhay, pero ang sabi nga ng Panginoon, Espiritu at katotohanan. No? Napakahalaga na maibigay natin sa Diyos yung kanyang layunin na ibinigay din sa atin. Ito yung karapat-dapat para sa kanya. No? Ang tunay na pagsamba nagsisimula sa tamang relasyon sa Diyos. Sakop nito ang lahat ng bagay sa ating buhay, parehas sa pisikal, ganun din sa kalooban po natin. At ultimo, nakasalig po ito sa katotohanan na matatagpuan sa kasulatan, sa kanyang kapahayagan. Sa dulo nito, kung atin itong magagawa, masusunod, may bibigay natin ang karampatang kapurihan sa Kanya. Unang Korinto, Kabanata 10:31. Kaya nga, kung kayo'y kumakain o umiinom o anuman ang ginagawa ninyo, gawin ninyo ang lahat sa ikararangal ng Diyos. Lahat ng bagay dapat nagbibigay karangalan sa Kanya. Kahit ganong kaliit, kahit ganong kababaw, kahit ganong kababa. Ano pa bang mas bababa sa ordinaryong pagkain at pag-inom? Wala na po siguro mas mababaw pa po. Gusto mo, sama mo pati paghinga. Pero yun po, pasok na po yun lahat. O anuman ang ginagawa ninyo, pasok na po doon lahat. Tatanong mo sa akin, sasabihin ko, kasama po yun. Kasi anuman ang ginagawa ninyo, gawin ninyo ang lahat sa ikararangal ng Diyos. Para po sa ating pagtatapos, alalahanin po natin ano ang dahilan bakit natin to lahat ginagawa. Ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Minamahal tayo ng Diyos, kaya't minamahal din natin ang Diyos. Mahal ba tayo ng Diyos? Mahal po ba natin ang Diyos? Dapat. Kung mahal natin siya, sapat ba yung pag-ibig na mayroon sa atin para ang siyang magtulak sa atin na sambahin siya sa espiritu at katotohanan? Yun yung tanong . No? Sapat ba yung pag-ibig na nasa atin para ito ang magtulak sa atin na gawin, na sundin ang kanyang kalooban? Kahit nasa loob tayo ng iglesia, kahit nasa labas tayo, kahit nasa bahay, nasa tahanan, nasa labas, nasa gawain. No? Do we love God enough that we can offer everything in our lives to Him? Siya ba ang yaman po natin o ibang bagay pa rin ang tinatangkilik natin hanggang ngayon? No? Ang pag-asa ko po ay lahat ng mga taong tumanggap ng masaganang biyaya at kagandahang loob ng galing po sa Diyos ay maibalik sa Kanya ang pinakamataas na papuri na karapat dapat po niyang tanggapin. Bigay po natin sa Diyos ang pinakamataas na papuri. Purihin po natin ang Panginoon. Sa ating pong pagtatapos, inanyahan ko na po tayong lahat na tumayo para po sa ating pangwakas na panalangin at sa bendisyon. Kaya hanggang mamaya po, kahit po sa ating fellowship,
Hindi po ito, kaya nga po kung tutusin, hindi po dito talaga nagtatapos ang gawain. Yung formal na gawain dito po nagtatapos. Pero ang pagsamba po natin sa Diyos nagpapatuloy hanggang sa atin pong, sa atin pong mga ugnayan at mga paggugrupo-grupo para po ibalik sa Diyos ang nararapat na pagsamba. Manalangin po tayo. Aming dakilang Diyos, muli, nagpapasalamat kami sa kaliwanagan na hatid ng inyong salita sa umagang ito. Salamat sa inyong biyaya. Salamat sa paalala na hatid ninyo. Salamat, Panginoon, sa panggising ng mensahe na ginamit ninyo sa amin sa umagang ito. Patuloy na nais ninyong ibigay namin ang karapat-dapat para sa inyo, Panginoon, at hindi naman kayo nagkulang sa inyong mga aral at sa inyong mga paalala. Patuloy na tugunan namin, Panginoon, ang mensaheng ito at wag lang kaming manatiling mga tagapakinig, kundi sundin namin, isagawa namin ang inyong kalooban sa aming mga buhay. Patuloy, Panginoong Diyos, na maibigay namin ang karapat-dapat na pagsamba sa inyo. Hindi lamang sa araw ng aming mga pagtitipon, kundi sa anumang araw, sa anumang oras, sa anumang dako ng amin pong buhay. Patuloy na maging katanggap-tanggap ito. Maialay namin ang aming mga handog sa espiritu at katotohanan gaya ng inyong mga salita. Patuloy, Panginoong Diyos, na purihin ka namin sa aming mga buhay, sambahin ka namin sa lahat ng oras, at mabigay namin sa inyo ang kalwalatian sa lahat ng aming mga ginagawa. Tanggapin po natin ang bendisyon sa Kanya na makapag-iingat sa inyo upang hindi kayo magkasala at makapagharap sa inyo ng walang kapintasan at may malaking kagalakan sa Kanyang kalwalatian, sa iisang Diyos na ating tagapagligtas sa pamamagitan ni Jesucristong Panginoon natin, sa Kanyang kapurihan, karangalan, kadakilaan at kapangyarihan mula pa noong una, ngayon at magpakailan paman. Purihin natin ang Diyos at ang lahat ng pinagpala ay magsabi ng Amen.